ay pangtao. Subalit iba ang kaloob ng isang tao na nagkatawang tao, kaya't ang nakaunawa ang siyang napuspos ng hiwaga. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Saan man dako na totoo ang gawain at mula sa banal na pinagmulan, matira ang matibay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal, at ang namumuno kailanman ay di matatakot at natatakot, sapagkat ang nagbabahagi ng mga pinaglilingkuran ay ang nagbahagi ng taglay ng naglingkod. Ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig. Ang tao'y hindi nananalumpati para akitin ng tao, na pagkatapos ay hindi magagawa. Subalit ang Espiritu ay nangaakit sa kabutihan at kabanalan, lahat ay tutup din sa mga taong nagsagawa at nakipagtotoo na tumanggap. Sapagkat ang Espiritu Santo ay hindi bulaan kung magsalita. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang taglay ng Espiritu ay hindi nagpaparami kundi nagpapakatotoo. Ang may taglay ng Espiritu Santo ay hindi natatakot kahit iwanan ng marami, sapagkat alam na kung marami ang umalis, mas iba sa dami ang babalik. Sapagkat ang nagpapabalik at nagpapanauli ng marapat at dapat ay ang pinagmula ng tumpak. Subalit, ang hindi totoo natatakot na maubusan, nakasama at makasama. Kaya nga ang makatotohanan, hindi sa tao nakikinig, kundi sa nag-atas. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kapwa damdamin nila yung pag-iisahin ng mga matitibay at makatotohanan, kaya't silang matitira at pawang ibibigay ng Ama ang marapat sa kanila. Doon magaganap ang tinuran, ang gantimpalay sa akin nakalaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Huwag na po ninyong pansinin, wala naman yan sa ulirat. Kaya pagpasensya ninyo. Kung kayo'y malinis ang isip at kayo'y nakatutok ang isip sa mabuting gagawin ng Panginoon, hindi po ninyo yan aalintaanin. Ano po? Kaya lang kayong ma-istorbo diyan kung wala doon ang isip nyo sa mabuti. Yan nga ang panukso sa inyo kung makikipagtotoo pa kayo Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, ikaw ba'y pinagaling na ng Diyos Espiritu at hindi ng tao? Nang pinagaling ka ba'y nakipagtotoo ka sa Kanya at nagsumakit na magbago? Sigurado kapag nagkasakit ka uli, pagagalingin ka niyang muli. At kung ikaw'y mamamatay na, hindi na. Buhay ba ang Diyos? Kailan kaya maunawaan ang totoo? Kahirap ipaliwanag ng totoo sa hindi mga totoo. Alam niyo po, huwag kayong magagalit, hindi ko po sinasabing hindi kayo totoo, Bilang tao, hindi ko sasabihin hindi kayo totoo. Subalit bilang sa Espiritu, hindi po ninyo kayang arukin. Pero kayo po mismo, alam ninyo, damdamin nyo kung nakikipagtotoo kayo o hindi, po. Kaya mapapalad yung totoo ang puso niya, na naririto, nasisiyahan siya. Buhay ba ang Ama? Isa lamang po yan Kung bukas sa puso mong pagparito, masisiyahan ka sigurado. Kung habang naririto kayo, masaya mong tinatanggap ang mga salita, nagliliwanag ang diwa mo. Subalit kapag di mo naunawaan at nagpupuyos ang damdamin mo, gusto mo nang umuwi.
Simple lang po. Tatalikod po ako. Yung gustong umuwi na hinahihiya, tumayo na. O yung hindi naman marunong mahiya, kahit nakaharap po ako, umuwi na. Ganyan pala yung nga po kunching na yan, diretsyahan ka. Siya po kunching nyo, hindi gagawin ito. Sapagkat walang karunungan para ihayag ito. Subalit, ang wika nga, kung kayo'y may pandama, kayo'y nakadama. Buhay ba nga ma? Mga mahal, maging sa bata man ay pag naglalaro at pagkatapos ay mayroong mapang-asar. Pag nakatahimik yung mga naglalaro, aasarin niya. Eh, sino ang ginamit? At sino gumamit dun sa nang-asar? Kaya alam niyo po, madali lang makilala yung mapang-asar at hindi. Madali lang makilala yung hindi totoo at hindi. Na kung mula sa Ama at hindi. Buhay ba ang Ama? Saan po ba galing yung galit? Yung hinanakit? Yung pagdaramdam? Pagtatampo? Pag-iisip ng masama? Saan po ba nagmumula yun? Tignan nyo nga po, baka kasama nyo. Buhay po ba ang Diyos? Pagarian ka ng Ama, mapatag ka. Katulad niya, akalain ba niya sa buhay niya magaganap ito sa kanya? Isang halimbawa lang po, dapat ang mga pumaparito nakapagninilay eh. Siya ngayon, maaaring bukas hindi mo alam, ikaw, kapag nakipaglibing ka. Kaya huwag kang magmagaling, magmalaki, magyabang. Dapat ganun ang ginagawa ng tao eh. Habang tinitingnan mo yung pinakipaglibingan mo, hindi yung kung ano nung chismis ang sinasabi. Kawawa naman yung naiwan, hindi naman binigyan. Kung kawawa naman nung namatay na yung bago namatay, ang hirap, di naman niya alam kung mangyayari sa kanya yun. Ang tao nga naman, kung alam lamang ang katotohanan, walang sasabihin ni anuman. Buhay ba ang Ama? Katulad dito, kawawa naman kasi ano kaya? Ko? May nagsabi naman, hindi na tumigil yun, ano ba nangyayari sa pasyente na yan, nakakaingay. Mga kapatid na mahal, magdalanginan kayo. Ipanalangin ninyo ang kapwa ninyo. At manalangin kayo hindi lang sa sarili nyo, kundi pati kapwa nyo isama nyo. Buhay ba ang Ama? Ano po ang gusto nyo? Pangungusap na pang-uuto o pangungusap na totoo? Pag mag-uutuan na lang po tayo, magsiuwi na tayo. Ano po? Sapagkat wala tayong mapapala sa pang-uuto. Ngayon magalit man po yung ilan sa inyo at may matuwa, malulugod ang Ama sa natuwa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naman, sa mulat mula na ang gawain ito hinamak at kung ano-anong pinagsasasabi, hindi pa rin naman nasisiro ang dambana, sapagkat maliwanag na patotoo, hindi hinamak ay si Kunching, kundi ang humamak, tao, ang hinamak ay di nakita. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung tao lamang wala kayong maglilingkod, at kung bilang pagkatao'y hindi kayo paglilingkuran, sapagkat walang kaalaman karunungan na kayo'y paglingkuran, at kung anong sasambitin dito sa harapan. Sa maliwanag at pawang katotohanan, isa lamang ang dahilan, mahal kayo ng lumalang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkaramaniyahan na.
Nekarameniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Mula kay Mateo. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea, sa Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi iniyag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Maliwanag ang katotohanan. Nagsalita man itong si Pedro, hindi sa sariling kanyang talino at hindi sa ganang kanyang kaalaman, nabatid niya ang isang Hesukristo ay anak ng Diyos, kundi ang naghari sa kanya na nagbigkas ng kanyang bibig upang mabatid ng Kristo'y anak ng Diyos. Sa makatwid, ang Espiritu Santo'y nakalulukob sa tao, nakapagpapabigkas ng bibig, nakapagpapabuka ng bibig upang mangusap at masambit ang dapat sambitin. At gayon ang naganap sa isang Hesukristong nagkatawang tao. Gumaganap, gumagawa, subalit hindi ganang bilang tao, kundi ganang kung ano ang nasa kanyang katauhan, siyang tumupad at gumaganap na tuwiran. Mga mahal, hindi pa ba sapat ang mga pinakita na buhay ang Espiritu ng Ama? Hindi pa ba maliwanag sa mga may nagliwanag na mata ng Espiritu ng Ama ay buhay? Hindi pa ba maliwanag ang katotohanan na maari kang daluyan at maging ganap ka para matigib ka ng pangunawa at magawa mo ang marapat? Kung ang Espiritu ng Ama ang sumasayo, mabuti ang masasabi mo, maganda magagawa mo, kabanalan ay taglay mo, puspos ka ng Espiritu, Hesukristo, tinaglay ay ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, tagasunod ka ba ng isang Hesukristo? Tumatawag ka ba ng Panginoon? Kung papaano ang mga alagad ay nabahaginan, bagamat naparamnat na wala na ang katauhan bilang Jesus na turingan, subalit maliwanag ang tinuran. Sa muling pagbabalik ng aking Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, siyang mag-uulat sa inyo. Namatay ng 3 araw sa ikatloy na buhay. Subalit nasaan? Tinangay baga ng hangin. Lumipas bagang panahon na nagpalipad-lipad lamang sa sanlibutan? O namuhay at namayan sa sanlibutan upang tao'y kupkupin at turuan, patnubayan na walang kumpay, makita ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal ko, sumasa inyo ba'y banal na Espiritu? Kung magkagayon, kayong mga nakakaramdam, nakakaunawa, batid nyo ang aking pangungusap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Pedro,
ikaw ay tatawagin na Pedro. Nang ibig sabihin, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan sa kanyang mga lagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Isang Pedrong marupok, isang Pedrong mahina, subalit kung tatanungin ba't siya ang binigyan ng talino at pinuspos ng Espiritong mabatid ang katotohanan ang karap niya ay anak ng Diyos. Ikaw ba'y marupok? Ikaw ba'y mahina? Subalit sumusunod ka at nagmimithi na maging isang anak ng Ama. Huwag kang manghinawa. Ang kahinaan mo'y maaring palakasin, ang karupukan mo'y maaring patatagin, ang kawalan mo ng pangunawa'y maaring sidlan, at ang kawalan mo ng pag-asa maaring maganap ang sidlan ng pag-asa. Sa makatwid, ang lahat ng tao'y binibigyan ng pag-asa ng Ama. Ang lahat ng tao'y binibigyan ng kaparaanan niya. Ang lahat ng tao'y binibigyan ng kahalagahan niya, at ang lahat ng tao'y pinadadama ang pagmamahal niya. Sino kaya ang totoo para makamtan ang kaluwalhatian? Mga mahal, halina kayo't magmithil nang matulad kayo sa mga nahirang sa panahon ng Kristo at sa mga panahon ng mga apostol, ang mga natuto, at sa panahon ng Espiritu, ang tatanggap, makakakilalang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ganang kuntsing, walang batid, walang kabatiran. Walang may mumulat, walang iuulat, walang yahaya. Ganang di nyo nasilayan kung papaano naghari at nanguna sa inyo, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kayo po ba ay may malasakit sa inyong kaluluwa? Nagmamahal baga kayo sa inyong kaluluwa? Ang kaluluwa ay nagkasala, subalit ang Espiritu Santo ay hindi. Kaya nga pinapaging dapat na linisin ang kaluluwa at katawan ng tao, the body and soul, upang sa gayon, sa kanyang pagiging malinis at magbabalik sa muling pinagmulan, doon ang matatawag na sa kanya Espiritu. Buhay bang Ama? Kaya lilikumin ng Ama ang kanyang Espiritu na tinaglay ng kaluluwa ng tao at ang nagpakatuto kasama sa katotohanan na nilingap at naging luwalhati ang nakamtan. Mahirap itong unawain at mahirap po itong ipaliwanag. Ganang pagkatao rin na hindi ko maabot, di ko matatarok. Subalit humingi po kayo ng talino at humingi tayong lahat ng talino sa Panginoon at tayo babahagi na niya ng ating maabot ang kanyang layon at nasa sa daigdigan. Buhay po ba ang Diyos? May mga taong nagpapalagay na wala ng pagkabuhay. Subalit kayo po ba'y naniniwalang may pagkabuhay? May muling pagkabuhay? Kung muli pong mabubuhay, ano ang kakamta ng nabuhay? Kaya gumawa po tayo ng kaliligtas natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Diyos? Pakatandaan po ninyo, kailangan lahat ng tao, at napakabait nga ng Ama, napakabuti po niya pag nilayan po ninyo. Lahat ng kaparaanan para kumita ang tao, ibinibigay niya.
May mga kaparaanang kumikita sa therapist, sa pangangalakal, sa panggagamot bilang doktor. May kumikita sa paggawa ng gamot, sa pagtitinda ng gamot, na lahat naman na yan ay nagmula sa kanya. Dahil ang utak na ginagamit ng tao at pag-iisip na taglay ay galing sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin, kung kilala mo siya, isa kang therapist. Hindi ka mananahan dun sa iyong galing at talino, kundi ipagkakaloob mo sa kanya, sapagkat walang nagpapagaling na tao kundi siya. Buhay ba ang Ama? Isa ka bang walang pambayad? Subalit gusto mong gumaling. Hindi lang sa salapi ang kagalingan, kundi sa tunay na nagpapagaling kahit walang kabayaran, ang Diyos na hindi nasisilayan ng sinuman. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang naghahanap ay nakasusumpong ng liwanag, at ang nakasumpong ng liwanag ay matututong ganap. At ang lahat ng marapat ay kanyang kakamtan, tuturuan siyang ganap upang magliwanag ng higit pa ang kanyang pangunawa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mahirap bang tanggapin ang pakikipagtotohanan? Para pong tulog na kayong lahat. Tumayo nga po kayo para sumigla ang katawan. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Palakpak ang kamay, kembot ang... O sige po, kembot nyo nga po. Ikembot ang mga baywang upang ang masakit ay matanggal. Ipadyak mo ang iyong paa upang ang tuhod mo'y gumana ang ugat niya. Halina kayo mga minamahal, masakit na balikat ay igalaw ninyo. Mga liig ninyong nagbabara-bara, sa kakaisip nyo na sinuturete na. Ang isipang taglay ay utak niyan, hirap na hirap sa pag-andar na yan. Buhay ba ang Diyos? O sige po, baba na. Kapag ang mata ay nahirapan, maring sumakit din ang inyong sentido, ang inyong mga noo, hanggang bato sa tagiliran. Minsan, may mga taong walang pangunawa. Naghahanap ng katugunan, hindi iniisip yung hinihinga ng katugunan kung ano kalalagayan. Buhay po ba ang Diyos? Katulad ng Ama, hindi naunawaan ng tao. Hingi ng hingi, pag hindi na pagbigyan, nagagalit pa siya. Ang gusto lang naman ng Ama, ikaw na humihingi, matutunan mo siya. Makilala mo siya. Maramdaman mo siya. At magtiwala ka sa Kanya. Kaya naman, kung hinihingi ng pagkakataon bago Kanya pagbigyan ay makilala mo siya, gawin mo. Kung hinihingi ng pagkakataon, madama mo siya bago Kanya pagbigyan, gawin mo. Kung hinihingi ng pagkakataon, magsisi ka muna at magbalik loob sa Kanya bago ka pagbigyan, gawin mo. At ito'y magagawa mo kung kikilalanin mo siya. Subalit kung hindi, hindi pa rin. Kaya ang magaganap, patuloy kang nagdaramdam, nagtatampo, sa hindi mo alam, wala namang magbibigay sa iyo maliban siya. Kaya naman sa iyong pagdaramdam, lalong lumalala ang sakit mo. Hindi nagluluwag ang pakiramdam mo, lalong bumibigat ang hirap ng katawan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang katotohanan.
Kapag ang tao ay may takot sa Ama, hahanapin niya ang kalooban niya para damhin at sundin kung anong dapat niyang tupdin. Doon maunawaan niya, hindi naman pala pagagawa sa'yo kung hindi mo kaya. Hindi naman pala ibibigay sa'yo kung di mo makakain na. Hindi naman siya tulad ng tao panis na pinamigay pa. Hindi naman siya tulad ng tao na nanghihinawang magbigay, nagsasawang magbigay, nawawala ang pagmamahal. Ang ama'y walang kasawa-sawang magbigay, maghandog kanino man at di namamatay ang pagmamahal. Lalong hindi siya ang sumusubok sapagkat siya hindi marunong manukso at di natutukso, kundi ang tao ang natukso at ang mapanukso ay ang kalaban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Saan nakapapasok ang masamang espiritu? Sa matitibay bang magtitiwala sa Ama o sa marurupok? Saan pumapasok ang panghihina ng loob? Sa mga nananampalataya ba o makasanlibutan? Saan pumapasok ang kabutihan? Sa makalaman o nagnanasa ng kabanalan? Gayon pala't alam lahat ng tao, naway maganap, natuparin lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ka Ama ko, na sa tuwin ay nangungusap sa mundong ito. Batid mo ang kalahat-lahatan, laman ng kaisipan. Tarok mo ang kalooban ng sinumang nilalang. Nasisilayan mo ang bawat ginagampanan. San man sulok sa apat na sulok na ito ng daigdig, iyong naaabot. Walang malilihim sa iyo ni isang saglit. Kahit anong pangungusap ay iyong naririnig. Kahit anong iniisip, iyong nababasa. Kahit anong laman ng dibdib, iyong natatarok. Sapagkat wala ngang tanging makalilirip ng lahat ng kaganapan sa daigdig. Kaya't tanging ikaw ang magkaroon ng ganap na pagpaparaya, wika mo sa iyong anak, upang ganap mawawa ng tao sa lupa ang mabuti mong halimbawa, na sa akin ay nagmula, yamang ikaw ay binaba. Dito sa lupa na iyong tatahanan panandalian, upang maging ganap na maghandog bilang kordero sa akin o aking anak. Yan ang pawang katotohanan na tinura ng Ama sa isang anak, upang gawing marapat na maging halimbawa ang pinasilay sa sanlibutan. Subalit, nakita ba ang isang mabuting halimbawa? O marami ang nasubukan? Sapagkat ang pananaw ay pagkatao, at pagkataong pakikitungo ang ginawa ng marami. Ang